tinanggap niya itong paalala, itong plano ng Diyos Ama na siya ay maglilihi. Maglilihi siya sa pamagitan niya doon isisilang ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. The power of the highest, the most high. Ito ang kataas-asang Diyos. Ito makita natin, si Maria, naging pundasyon niya ang Diyos sa kanyang relasyon. Doon lamang natin maasahan na ang ating mga relasyon ay pagpapalay ng Diyos. Pinagpala si Birheng Maria. Sa kanya, nagmula, isinilang, naglihi ang ating tagapagligtas sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Saan napakahalaga. Kung wala po Maria na ginamit, wala po tayo. Pero hindi po ang bida rito si Maria, kundi ang ating Diyos ng kataas-taasan. Ginamit bilang instrumento si Birheng Maria. Okay? Love of her family. Pagpamahal niya sa kanyang pamilya. Pregnant, sabi nito, ang buntis ay nag-isang ina, ito ay nagpupuri sa Diyos. Okay? Kahit na ang kanyang anak ay kutsain at iiwanan. Okay? Hindi niya inalintana o hindi niya binigyan. O ano naman sasabihin sa kanya, sapagkat alam niya, ang Diyos sumasa kanya. Iingatan siya ng Diyos ng kataas-taasan sa kanyang paglilihip, pagsilang, hanggang sa pinalagaan niya ang batang Panginoong Yesus. Mula sa pagkabata hanggang sa kanyang paglaki. Sapagkat ang Espiritu na binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So kanina binanggit ko na si Timoteo, isa siyang matuwid, ang kanyang pananampalataya, pinalaki siya ng kanyang inang si Eunice at kanyang lola si Loida. Kaya din po tayo mga kapatid bilang isang ina. Atin pong patuloy na panghawakan, pangalagaan sa matuwid, sa kabanalan ang ating mga anak upang patuloy sila na kalugdan ng ating Diyos na makapangyarihan.